Ilang taon na rin akong propesor sa universidad. Naturuan ko na ang higit kumulang sa 2,500 estudyante. Malinaw na ipinunla ko sa kanilang katauhan ang mga kaisipan ng katarungan at dignidad. Totoong may mangilan-ngilang komentaryo laban sa mga kasama kong kura, ang ilan sa mga estudyante ko sa eskwela. Pero kapag nakaharap ng pinupuna ay parang santong niluluhuran nila ang mga kasamahan kong kura. Totoo, Senyor Sagani, na may mangilang-ngilang tumatarak sa aming katauhan kung talikuran. Subalit, humahalik naman sa aming mga kamay kung harapan. Ano sa palagay mo ang dapat naming isipin sa mga pakitang taong aming napapansin? Hindi lang sa kabataan dapat ibunto ng sisi. Ang malaking kasalanan ay nasa kamay ng mga nagturo sa kanila upang maging ipokrito. Sa mga kaluluwang umalipin sa kanilang malayang isipan upang tumahimik lang. Dito? Oo, dito Padre Fernandez. Sa bansang ito, hinuhusgahan ng marami sa inyo na ang malayang kaisipang sinasalita ng kabataan ay pag-aalsa na raw sa pamahalaan at simbahan. Lagi at laging nabibinggit sa pananganib at pag-uusig na abot hanggang langit ang sinumang magpahayag ng kanilang malayang kaisipang walang pinangingimian. Namilog ang mga mata ni Padre Fernandez. Hindi naisip ng kura na higit sa malalim si Isagani sa aktwal na pagkakakilala niya rito. Bagamat propesor ang tawag sa kanya ng binata, nadarama niyang sa tono ng pananalita ni Isagani ay magkapantay lang silang dalawa. Sapagkat mahusay sa diplomasya, minarapat ng kura na huwag ipagpilitan sa binata na tingalain siya. May tinutungo ang usapan natin. Mabuti at malaya mong binuksan ang puso mo. Huwag mo akong ituring na propesor mo, Senyor Isagani. Ituring mo na lang akong isang ordinaryong kura. At ituturing naman kitang isang ordinaryong estudyante sa eskwela. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo kung ano ba talaga ang gusto ng mga estudyante. Simpleng-simple lang, Padre Fernandez. Hangad ng mga estudyanteng tumabad sana kayo sa mga obligasyon nyo. Mga obligasyon? Bakit? Hindi ba kami tumutupad sa dapat namin gawin? Ano-ano bang mga obligasyon ang maidaragdag pa ninyo upang balikatin namin? May obligasyon kayong bilang mga kura na hindi ko na dapat isa-isahin. May obligasyon din kayong dapat sundin upang di mapalayo sa mga batas ng pamahalaan at batas ng pinakamampangyarihan. Bilang estudyanteng Pilipino, hayaan niyong bigyan pansin ko ang mga obligasyon niyo sa mga kabataang katulad ko. Bilang tagapagtaguyod ng edukasyon, obligasyon ng mga kurang katulad niyo na paunlarin ng mga kabataan sa mga larangang pisikal, intelektual, at moral. Dapat lang naakayin niyo kami upang marating namin ang tagumpay. Ang tagumpay namin ay tagumpay din ninyo. Pero, ginawa ba niyo ang mga obligasyon niyo? Bakit? Hindi ba? Maaring isa nga kayo sa mga ilang-ilang nagsasagawa. Pero ang higit na nakararami ay lagi nang nagwawalang bahala. Isa pang masakit na katotohanan, ang kawalang motibasyon ng mga kasamahan nyo sa pagpapalawak ng talino ng mga kabataang kinakatawan ko. Sa halip na mapaunlad ang aming mga isipan,
Ang mga kura pa ang nagbabawon sa amin sa Kumunoy. Nang kamangmangan. Yan ang nagaganap sa kasalukuyan. May hinuha akong gusto ng mga kasamahan niyong lumaki kami sa kadiliman upang hindi na namin makita ang liwanag na daan tungo sa kaunlaran. Kung pakasusuriin, sa halip na isakatuparan nyo ang maganda sanang layunin, maturuan kami ay hinahadlangan pa ninyo at sinusupil ang marubdob na hangarin naming matuto at tumalino. Kung totoosin, kayo ang lagi nagpapaikot sa mga guro namin upang mawalan sila ng mga inspirasyon magturo. Tinatanggalan nyo sila ng dignidad bilang edukador upang di sila igalang ng mga kabataan. Pinagpipilitan nyong gawing batayan ng mga guro ang kamangmangan at matatandang kaisipang niluma na ng panahon upang hindi na makaawan pa sa kamangmangan ang mga kabataang patalikod kung humakbang. Kung pasusuriin, wala kayong naibigay at wala ring pangarap na maghandog ng anong bagay na ikakatuwa naming mga kabataan. Pero kakaiba ang ipinapakita niyo sa mga bilanggo. May subasta pa kayong isinasagawa mabigyan lang ng sapat na pagkain ng mga kriminal. Bakit? Mas mahalaga ba ang mga bilanggong nakukulong sa piitan kaysa sa mga kabataang ang tanging pangarap ay makapasok sa paaralan? Nakakalungkot isipin, Padre Fernandez, na sa ibinabayad ng pamahalaan sa pagpapakain sa kriminal ay maraming tumutubong magnanakaw. Yan ang napakasaklap na katotohanan. Dapat niyong pakalimiin na kung sapat na pagkain ay dapat ihain upang mapalusog ang mga bilanggo. Ang sapat na karunungan ay dapat ding ibigay sa mga kabataang uhaw sa katalinuhan. Napakabigat mong magparatang, Senyor Isagani. Dapat mong isipin, ang paaralan ay hindi para sa lahat ng kabataan. Dapat lang itong buksan sa mga piling estudyante, sa mga lungsod at lalawigan. Mabuting kaasalan at mataas na moralidad ang dapat taglayin ng kabataan upang mapaunlakang makapasok sa isang eskwelahan. Sino po ang dapat sisihin sa kawalan ng kaasalan ng kabataan sa kasalukuyan? Isang bagay na hindi mo mapapasubalian. Ang katotohanan mula sanggol pa lang ay laging ina na ang kasakasama ng mga kabataan sa kanilang tahanan. May depekto ang mga kabataan dahil sa uri ng nilakihan nilang tahanan. Yan ang gusto mong ipahiwatig, Padre Fernandez. Totoo na may kasiraan ang kabataan, pero kayo at sa mga kasamahan nyo ang dapat sisihin sa mga kahinaang ito. Kayo na namamahala sa mga paaralan at daan-daang taong humuhubog sa aming katauhan. Kayo na umalipin sa aming isipan upang mahirati sa kadiliman. Kung ano po kami ngayon, ay dahilan lamang ng maling paghubog na isinasagawa nyo noon. Inalipin nyo kami kaya heto at sumisikat at nag-aalma. Pinagkait nyo sa amin ang katotohanan kaya heto't abot langit ang pagsisinungaling namin. Pinagapang nyo kami sa lupa kaya heto't kayakap namin ang aming kaapihan. 350 taong napailalim kami sa inyong lakas. Naging sunod-sunuran kami sa anumang maibigan nyo. Binusabos nyo ang aming pagka-Pilipino. Mayahalin tulad ko kayo sa mga eskultor na planadong humubog sa aming kabataan. Sapagkat higit na marami ang kapintasan ng sanay likhang sining na inyong ginagawa sa matagal na panahon inilagi sa aming bansa. Dapat lang namin kayong isumpat sapagkat sa halip na lumikha, kayo ay nanira. Papaano kami makakagawa ng maganda o makakalikha ng isang bagay na kahanga-hanga kung ang mga putik na ginagamit namin ay pawang masasama? Patuloy si Isagani at sinabi ang kalayahan at karunungan ay kasama sa pagkatawa ng mga nilalang. Nagwika din si Isagani tungkol sa gawain ng mga pare na
pandaraya at panlalamang sa mga Pilipino upang maging maginhawa lamang. Hindi nakapagsalita ang pare at ngayon lamang niya naranasang magipit sa pakikipagtalo sa isang estudyanteng Pilipino. Wala sa edad o katayuan sa buhay ang pagiging tama o nasa katwiran. Hindi na ibibigay na edad ang pagkamulat, bagkus ang mga karanasan at paniniwalaan ang siyang ugat ng pagiging matuwid.